Mainit na usapin ngayon sa buong bansa ang balitang sinisigil na si Pangulong Kuting Jr. kaugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa Senado, may mga irregularidad umanong natuklasan sa ilang proyektong pinondohan ng administrasyon na ngayon ay iniimbestigahan na ng mga kinauukulan. Lalong tumindi ang tensyon matapos maglabas ng matapang na pahayag si Pangalawang Pangulo Sara Duterte na nagsabing hindi siya papayag na ipagpatuloy ang anyay pang-aabuso sa pondo ng bayan. Ayon sa ilang ulat, kasado na umano ang isang arrest order laban sa Pangulo, isang hakbang na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas at maaaring magbunsod ng krisis sa pamahalaan. Sa ngayon, nananatiling tikom ang Malacanang sa issue habang patuloy ang panawagan ng publiko para sa katotohanan at hustisya. Inaasahan namang magsasagawa ng emergency session ng Kongreso upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Abangan ang mga susunod na balita sa patuloy na pag-usbong ng makasaysayang isyong ito. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nang unang lumutang ang issue mula kay dating Representative Franz Castro ay sinimulan na niyang ihanda ang kanyang sarili. Aniya, matagal nang handa ang kanyang depensa upang sagutin ang mga akusasyon at tiyaking hindi maapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Nako. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsad ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. Talagang kaya pala talaga. Alam nyo yung mga ganitong salitaan ni Vice President Sara Duterte, talagang may tulog si Marcos dito. Hindi totoo, talagang ito yung isa sa mga kinakatakutan nila. Tingnan mo yung iba, nagngangawa na ngayon na pamadaliin na yung impeachment. Kasi pag ito talaga, kagaya ng sinabi ni Manong Ted, pag etong si Vice President Sara Duterte makabangon to sa impeachment na to, ay paktay kayo lahat. Oo, talagang may pagkakalagyan tong mga to. Ano na yan, sila Torre, nako po. Si Marcos, nako po. Si Martin Romualdez, nako po. Kaya nga tingnan mo ngayon kung mapapansin mo sila talagang nagugulantang. At kagaya nga nung panaginip ko kamakailan lang, eto na naman, na talagang nagkakasisihan na. Nagkakasisihan na at parang meron nangyayaring gulo diyan sa loob ng samahan ng mga demonyo. Oo, pero soon malalaman din natin yan. At eto pa, request ko din, napakaganda rin na ilabas na. Sabagay, mahaba pa naman Alam nyo, sa totoosin, kagaya ng sinabi ko, mahaba pa ang 2028, so may ilang taon pa. So kung usapang impeachment kay Marcos Jr., medyo malabo tayo doon kasi nasa kapangyarihan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon.
Kaso ang problema, nasa kay Vice President Sara Duterte yung alas. Na talagang ngayon yung kinakatakutan din nila. Alam nyo, kagaya nga niyan kapag may nilalabas or pag may inilabas si Vice President Sara Duterte na mga ebidensya, lalo na yung mga video mapatungkol kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos at lalong-lalo na kay Marcos Jr., ay alam naman natin na paano yan sasabihin nila, AI na naman yan. Oo, naman yan lagi nilang katwiran, AI lang yan. Oo, so yun pa yung mga kakaabangan natin. Talagang matagal na rin natin, kahit ikaw na nanonood ngayon. Alam ko na inaantay mo rin yung mga video at mga iba pang ebidensya na hawak ng mga Duterte laban sa administrasyong Marcos. Baka may mga ano pa nga dyan. Eto may clue ako, bibigyan ko kayo ng isang blind item. May isang senador na kinakaayawan din pero nakapasok siya. May isang senador na talagang alam yun, involved sa mga karumal-dumal na gawain dito sa loob ng aula ni Satanista. Oo, alam nyo ba yun? Pero soon, malalaman nyo rin kung sinong senador. Bago. Hindi pala, luma na tumakbo at nanalo. Sige, basta kasama siya. Kaya etong taong to, kaya hindi to binitawan ni Marcos Jr. kasi nga marami din tong alam na mga kabulastugan na nangyayari dyan sa loob ng hawla ng mga satanas. So tuloy natin. Binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And what they did there was harass, threaten our staff from the office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation Kuno, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. Question din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresista ang pumirma ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan. Bagamat hindi. 'Di ba may may isang congressman na sabi na kaya ako pumirma sa impeachment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi gusto ko siyang iligtas. At tatandaan niyo yung congressman na yun. Nalalo kaya yun? Wala na akong balita at nakalimutan ko na rin yung pangalan nun Sobrang sobrang tawang-tawa ako dun dahil sabi ko, anak ng teteng, ano ka? Tawag dito, pumirma ka? Uy, ano yun? Tayo makancel. Pumirma ka, no? Pumirma ka ng pumirma ka ng impeachment kay Vice President dahil gusto mo siya iligtas. Kalokohan yun Ewan ko kung sino yun, nakalimutan ko na nagloko na naman yung ating mga epics no. So yun, tuloy mo natin to. At nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng Vice Presidente na hindi personal ang usapin. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan ang liwanag niya, no. So yun naman talaga, kahit balik rin niyo yung na yun, talagang ganun at ganun talaga. At albuti nga kamo, hindi, alam niyo medyo sa totoo lang medyo late yung hakbang ni Vice President Sara Duterte. Maganda sana, no. Wala pang impeachment at hindi pa lumalabas na nagkakatampuhan sila
or medyo may nangyari ng iringan sa panig ni Vice President Sara Duterte at ni Marcos Jr., no? Maganda sana kung ganun. Kaso nga lang tawag dito, ang kaso nga lang, ba't napindot yun? Napindot ko rito. Kaso nga lang, medyo late si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin So eto na nga yung kinakatakutan ng palasyo. Talagang nanginginig na sila dito dahil dito kay Chess Escudero. Pasok! Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress. Hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30? Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Yung dati mo pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakalipas. Maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig. Citing... Ngayon, ang dami na nga nagre-reklamo. Isa na dyan si Liz, si Raisa. Raisa, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig. Sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... Lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Tama, Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kaso gusto ng mga kupal, yung mga kahit na wala ng session, tuloy pa rin yung impeachment. Yun yung gusto nila. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa at yung mga, katulad ni Anli Virus, no? Oo, nangawa na naman sa social media. Ewan ko ano yung ginagawa nila sa social media at ewan ko ba rito. Di alam nyo, eto kasing taon to kaya nag-iingay ito. Kasi nga tatakbong presidente ng Pilipinas. Etong si Raisa Alvirus, no? So, yun nung dyan. So, parang ginagawa niyang pangpaingay, tawag dito, parang, yun, ingay at pang-hype. Para ma-hype yung mga tao sa kanya. Kaso nga lang, alam naman na natin na etong mga supporters ng mga Duterte
ay hindi na rin papayag na para ano, yung ginawa pa lang ni Risa kay Pastor Apollo Siki Buloy at yung mga binitawan niyang salita mapatungkol kay Pangulong Duterte ay hindi ho yun makakalimutan ng bawat Pilipino. No, kaya itong si Risa ngayon pa lang durugin na natin. Oo, baka mamaya nako po, ito mas malaking budol yan ha. Pag nagkataon yung ni Risa. Oo, nakakatakot yan. Kaya dapat ngayon pa lang hindi na natin palanuhin or wag na natin kilalanin na para i-background check pa ba natin yan? Ang tagal ng senador niyan, wala naman halos nagawa. Ulitin namin, hindi mo pwedeng gawing achievement yung kay Pastor at yung kay PRRD. Una-una, hanggang ngayon wala ka pa rin napapatunayan, may paiyak-iyak ka pa dun sa mga OFW. May nakausap nga ako dun sa isa sa mga OFW dun na sabi nila kahit kami nakornihan kami. Kahit kami nakornihan kami sa kanya kasi isipin mong maigi ha. Wala naman dapat ikaiyak, iyak ka. Oo, di ba? So, yun, ngayon pa lang, no, putulin na ang mga sungay ng mga nagpipiling at mga gustong tumakbong presidente sa 2028 election. So, ayan po yung video na isa sa mga at doon naman tayo kay Chis Escudero. Alam nyo, Senator Chis, ituloy mo lang yung yung ginagawa mo at talagang susuportahan ka namin, pero kapag ikaw ay isa lamang yung propaganda, isa lamang sa mga taktika mo para hindi ka masulasok ng taong bayan, para hindi ka kaayawan ng taong bayan, baka palabas mo lang to. Wag naman sana. At talagang alam mo naman kung paano sumingil ang mga tiga-suporta ng mga Duterte sa mga gumakalaban sa mga Duterte. Pero goods yun. Walang problema doon. Hindi yun sinasabi ni De Lima na paglabag sa konstitusyon. Ulol niya. Maglagaan na lang siya ng saging saba. So yun na mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin. Kayo po ba ay pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? O kayo po ba ay hindi pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So paki-comment na lang po diyan sa baba at babasahin po natin kung maaari, ipupusuan po natin yan. Pasensya na hindi ko kadalasan kayo ay mapusuan dahil sobrang dami nyo ng komento. So intindihin nyo na lang. So syempre, bago lang at tiyaking hindi maapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Nako. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsad ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. Talagang kaya pala talaga.
Alam nyo yung mga ganitong salitaan ni Vice President Sara Duterte, talagang may tulog si Marcos dito. Hindi totoo, talagang ito yung isa sa mga kinakatakutan nila. Tingnan mo yung iba, nagngangawa na ngayon na pamadaliin na yung impeachment. Kasi pag ito talaga, kagaya ng sinabi ni Manong Ted, pag etong si Vice President Sara Duterte makabangon to sa impeachment na to, ay paktay kayo lahat. Oo, talagang may pagkakalagyan tong mga to. Ano na yan, sila Torre, nako po. Si Marcos, nako po. Si Martin Romualdez, nako po. Kaya nga tingnan mo ngayon kung mapapansin mo sila talagang nagugulantang. At kagaya nga nung panaginip ko kamakailan lang, eto na naman. Na talagang nagkakasisihan na. Nagkakasisihan na at parang meron nangyayaring gulo diyan sa loob ng samahan ng mga demonyo. Oo, pero soon malalaman din natin yan. At eto pa, request ko din, napakaganda rin na ilabas na. Sabagay, mahaba pa naman Alam nyo, sa totoosin, kaya ng sinabi ko, mahaba pa ang 2028. So may ilang taon pa. So kung usapang impeachment kay Marcos Jr., medyo malabo tayo dun kasi nasa kapangyarihan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaso ang problema, nasa kay Vice President Sara Duterte yung alas. Na talagang ngayon yung kinakatakutan din nila. Alam nyo, kagaya nga niyan kapag may nilalabas or pag may inilabas si Vice President Sara Duterte na mga ebidensya, lalo na yung mga video mapatungkol kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos at lalong-lalo na kay Marcos Jr., ay alam naman natin na paano yan sasabihin nila, AI na naman yan. Oo, naman yan lagi nilang katuwiran, AI lang yan. Oo, so yun pa yung mga kakaabangan natin. Talagang matagal na rin natin, kahit ikaw na nanonood ngayon. Alam ko na inaantay mo rin yung mga video at mga iba pang ebidensya na hawak ng mga Duterte laban sa administrasyong Marcos. Baka may mga pa nga dyan. Eto may clue ako, bibigyan ko kayo ng isang blind item. May isang senador na kinakaayawan din pero nakapasok siya. May isang senador na talagang alam yun, involved sa mga karumal-dumal na gawain dito sa loob ng aula ni Satanista. Oo, alam nyo ba yon? Pero soon, malalaman nyo rin kung sinong senador. Bago. Hindi pala, luma na tumakbo at nanalo. Sige, basta kasama siya. Kaya etong taong to, kaya hindi to binitawan ni Marcos Jr. kasi nga marami din tong alam na mga kabulastugan na nangyayari dyan sa loob ng hawla ng mga satanas. So tuloy natin. Binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And what they did there was harass, threaten our staff from the office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation Kuno, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. Question din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresista ang pumirma ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan. Bagamat hindi, 'di ba may may isang congressman na sabi na kaya ako pumirma sa impeachment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi gusto ko siyang iligtas. At tatandaan niyo yung congressman na yun. Nalalo kaya yun? Wala na akong balita at nakalimutan ko na rin yung pangalan nun Sobrang sobrang tawang-tawa ako dun dahil sabi ko, anak ng teteng, tawag dito, pumirma ka
Uy, ano yun? Ba't tayo makancel? Pumirma ka, no? Pumirma ka ng ano? Pumirma ka ng impeachment kay Vice President dahil gusto mo siya iligtas. Kalokohan yun, ha? Ewan ko, ha? Kung sino yun. Nakalimutan ko na, eh. Nagloko na naman yung ating mga epics, no? So, yun. Tuloy mo natin to. At nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng Vice Presidente na hindi personal ang usapin. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan ang liwanag niya, no. So, yun naman talaga kahit balik rin niyo yung ano na yun, talagang ganun at ganun talaga. At albuti nga kamo, hindi alam niyo medyo sa totoo lang medyo late yung hakbang ni Vice President Sara Duterte. Maganda sana, no. Wala pang impeachment at hindi pa lumalabas na nagkakatampuhan sila or medyo may nangyari ng iringan sa panig ni Vice President Sara Duterte at ni Marcos Jr., no. Maganda sana kung ganun. Kaso nga lang tawag dito, ang kaso nga lang, ba't napindot yun? Napindot ko rito. Kaso nga lang, medyo late si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin So eto na nga yung kinakatakutan ng palasyo. Talagang nanginginig na sila dito dahil dito kay Chess Escudero. Pasok! Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress. Hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganun din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30? Sira na yon by June. Aling proposed timetable? Yung dati mong pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakalipas, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So, kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig. Citing... Ngayon, ang dami na nga nagre-reklamo. Isa na dyan si Liz... Si Raisa. Raisa, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede naming may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig. Sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!